sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo na yung ihandog ang kanyang sarili bilang hain na pantubos, pamalit sa aming mga kasalanan. At dahil doon ay napawi ang galit mo at puot sa mga tao na hinirang mo upang kami ay makalapit sa iyo ng buong puso, malaya, na aming ialay ang aming mga sarili, ang aming mga katawan, na isang hain na handog na buhay at banal, na siya namin karapat-dapat namin pagsamba. Kaya Panginoon, ito yung reason talaga, kaya kami nakakalapit sa iyo, kaya kami nakakasamba, ay dahil lamang sa ginawa ng aming Panginoon. Kaya nais namin humingi ng kapatawaran sa kasalukuyan naglipa ng mga pagsamba at relihiyon na hindi ka kinikilala at hindi ka tinataas, na tanging ikaw lamang ang daan para makalapit kami sa Diyos. Kaya tulungan mo kami sa aming pag-aaral namin sa umagang ito ay lalong luminaw sa amin ang mga katotohanan upang mabisa mo kaming magamit na maging ilaw at tagapagpahayag ng mga katotohanan na nagagaling sa iyong mga salita. Ito po ang aming samo at dalangin. Salamat at magpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat. Magandang araw po muli sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa serye na may pamagat na The Truth, The Test of Christian Hospitality, Part 2. At yan po ay makikita natin ito yung makikita natin sa sulat ni Juan. Si Juan po ang siyang last man standing na apostol. At sa panahon niyon, mga AD 1995 ay naglipahan na po ang iba't ibang katuroan, maling katuroan at pumapasok na nga po sa loob ng simbahan. Kaya siya po ay sumulat una sa Ginan at ito ay tinuruan natin ang tungkol sa katotohanan. Kaya ngayon ay nasa dako na tayo ngayon, ang test natin yung pagtanggap kasi nga ang mga mananampalataya noon ay tinuruan na magmahal at tangkilikin ang mga mangangaral. Kaya lang may pumasok na ibang tagapagturo. Kaya maging discerning tayo at maging tapat tayo. At kaya ito nga, magiging basihan natin ay ang katotohanan. Sa diwang ito, tayo po yung muling tumayo at ating pong basahin ang talata na ating pagbabasihan ng ating paksa. Okay, at sabi po dito, ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdadadag pa nito ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Kaya ang sinumang nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ng sinumang dumating sa inyo ng may dalang katuruan laban kay Kristo. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko na binabanggit sa sulat na ito. Sa halip, ako'y umaasang makakapunta diyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kinakamusta ka ng mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Gaya po ng ating tinatalakay, tayo po ay ang pinakapaksa ng 1 John o 2 John ay tayo po ay dapat mamuhay sa katotohanan. At bilang totoong mananampalataya, binanggit nga natin, ito'y magkaroon tayo ng quick review sa ating pinag-aralan, yung tinatawag na The Great Commission na binanggit po. Ito po yung pinag-utos ng Panginoon sa mga alagad. Kaya sabi niya, habang kayo humahayog, gawin ninyong alagad po ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.
Ito po yung habilin o command ng Panginoon sa mga alagad. Okay? Bago siya umakyat sa langit. At alam natin bilang mga totoong mananampalataya na kapag hindi narinig ng tao yung knowledge of the true gospel at pag wala po silang totoong pananampalataya kay Kristo, wala pong makakapunta sa langit. And that's the reason kung bakit inutusan ng mga ng Panginoon ang mga alagad. Kinakailangang marinig nila, magkaroon sila ng kaalaman sa totoong ebanghelyo sa ginawa ni Kristo at magkaroon tayo ng kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. So ang makasalanan ay dapat makarinig. Kasi nga, faith comes from hearing. Kaya kinakailangan mangaral po tayo. Itong dahilan kung bakit nangangaral tayo, nag-outreach po tayo, di ba? Kaya po tayo nagba-Bible study para marinig ng makasalanan ang ebanghelyo o mabuting balita. Kinakailangan manampalataya sila doon at i-embrace nila ang mabuting balita ngayon. Kaya lang, nakakalungkot po, maging sa loob ng tinatawag na evangelical Christian o mga evangelical theology, ay lumabas po yung tatlong kaisipan na ang mga tao ay hindi sure kung ano ang gospel. Kaya iba-iba po ang pumasok dyan. Nung po yung panahon ng aking kabataan, may tinatawag na liberation theology. Sabihin na ay universalism. Okay? Ibig sabihin noon ay hindi mo kinakailangan mag-evangelize, lalo na sa Pilipinas. 80% na raw ang Pilipino ay Kristiyano. So, tinutulang ko po yon. Okay? Mamaya makikita natin kung bakit. Pangalawa, ay lumabas din yung tinatawag ng mga tao na nahihiya sila sa pag-share ng ebanghelyo. Kaya ang ginagawa nila, ayaw nilang maka-offend, okay? Kaya pinalalambot nila ito at inaalis at pinapalitan. Kaya lumabas na po ngayon yung tinatawag na imbis na magsisi kayo, okay? Ang ginagawa ng mga tao ngayon, mahal ka lang ng Diyos, okay? God loves you unconditionally. Ibig sabihin, hindi siya galit sa tao. Pero ang tao hindi nagsisisi. Patuloy pa rin siya. Kaya easy bilibidising kung tumawag yan. Taas mo lang kamay mo, magdesisyon ka, tapos na. Pero hindi po totoo yun. Yan po ang nangyari kasi ayaw nating maka-offend. Pero makikita natin si Juan Bautista, maging si Jesus Christ, kapag nagturo siya, you need to repent. Magsisi ka. Okay? And then yung pangatlo, na makikita natin pumasok na rin sa loob ng evangelical na tinatawag na Christian, ay wala tayong pakialam sa ebanghelyo. Ayaw nating makialam. Bakit pa ako makikialam? May mga missionary naman yan, total menong pinili naman ng Diyos, bakit pa ako makikialam? So yan po ang makikita nating lumabas sa loob ng tinatawag na evangelical na supposed to be na sila yung mga ngaral ng tama. Ang problema, hindi nila alam ano ba talaga ang totoong ebanghelyo. What is the gospel is. Napalitan po na ito. Okay? At kaya, meron din pong mga lumabas na katuroan sa ibang simbahan naman yung tinatawag na natural theology. Ano pong ibig sabihin ng natural theology? Na ang tao daw po sa kanyang natural na reasoning power, okay, na hiwalay sa written revelation ng Biblia, apart from the scripture, apart from the gospel, yung mabuting balita tungkol kay Jesus, ang tao daw ay sa kanyang natural reasoning power can discern that there is God. Sa iyong sarili, likas mo, kahit walang nagtuturo sa iyo, kahit wala kang Biblia, nagbabasa, kahit hindi ka nasimba, okay? Kahit hindi ka na-attend ng mga Bible study, okay? Kahit wala kang alam sa Ebanghelyo tungkol kay Jesus Christ, pwede kang maligtas. Kaya yan po yung teolohiya ng Roman Catholic. Okay? So maging mabait ka lang, okay? Basta wala kang na-open, yan po maririnig natin. And sad to say, may mga kasama tayo dito ay gano'n ang katwiran. Basta wala kang na-open, masaya ka at maayos ang buhay mo. Iligtas ka ng Panginoon. And sad to say, nakapasok na rin sa loob ng church. Okay? And then yung pangalawa na tinatawag na view ay yung tinatawag na wider mercy. Ang nagpo-promote naman ito o nag-a-advocate o nagsasabi nito ay ang view nito na sinasabi ang people can actually be saved through non-Christian religion. Ibig sabihin, kahit hindi ka naniniwala kay Kristo,
Okay, non-Christian nga eh. Kasi pag Christian ay follower o naniniwala ka sa teaching ni Christ. So kahit na non-Christian religion, ay pwede kang maligtas kasi nga wider mercy. So kahit na po false religion yon, tutulungan ka. Kaya yung iba, chapsuy eh. Attend dito, attend dito. Ay mas may giling marami. Okay? Yan ang pamamaraan ng tao. At yung patlo na ating pinag-aralan ay yung tinatawag na trans-dispensationalism view. Okay? Ano po yung trans-dispensational view? Well, ang sabi po naman ito ay ang Diyos daw ay nagliligtas sa tao without the gospel. Katulad po ng pagtrato niya nung panahon ng wala pang revelations from God, nung panahon po ni bago kay Moses at bago po kay Abraham. Kasi nga, hindi pa nagre-reveal si Jesus Christ at that time. So, ganoon daw po ang kailang paniniwala. Okay? Pero alam naman natin na si Abraham ay naligtas dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Okay? So, yan po yung ating mga lumabas na katuruan na nakakalungkot na sa ngayon, na sa yung makikita natin konklusyon na sa ating panahon, mayroon tayong kakayanan na talagang may potential na ipahayag natin, 'di ba? Sa mga Facebook, sa mga cellphone natin, sa computer, sa website o sa internet, ay pwede nating ipahayag o i-share ang ebanghelyo. Pero ang problema, hindi natin alam kung ano ba ang ebanghelyo. At minsan, ayaw natin na makaka-open. At minsan, iniisip natin na hindi ito kailangan. Pero tandaan po natin, iisa lang po ang mensahe according kay Pablo. At yan po yung sinasabi niya. Ang manghudyo daw ay humihingi ng himala bilang katunayan. So hanggang ngayon, di ba, nauso yung mga miracle crusade. Marami po nasimba dahil sa para lang pag may sakit. Tama? Para kayong mga Hudyo, nahingi lang kayo ng himala. Para kay Sinora, may himala. Okay? At sabi niya, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego, yung talino. Kaya mauso naman yan si Ernie Baron. At saka yung si Dating Daan, magtanong kayo kay di ba? So yan po ang mga lumabas ngayon sa kasalukuyan. Pero ano sabi ni Pablo? Ngunit ang ipinapangaral namin ay sino? Si Kristo na ipinako sa krus. It's about Jesus Christ. Okay? Hindi yung how to be successful or how to have a prosperity life. Yan po ang lumalabas ngayon. Tama? Siyempre, yung iba dyan, makikita nyo sa loto, napakahaba pila, no? Kasi gustong tumama. So, ganoon din po ang ginagawa ng mga preacher ngayon. Nagbigay kayo, pagpapalain kayo ng Diyos. Ganyan ang mga style. Pero makikita natin si Pablo, ang ipinapangaral niya, si Kristo na ipinako sa krus. Popular ba yon? Katanggap-tanggap ba sa iba yon? No, ang sabi dito, para sa mga Hudyo, katitisuran yun. At para sa mga Hintil, isa namang kahangalan. So, kaya yung iba, hindi pala tatanggapin ng tao to, hindi dadami ang ating miyembro rito. So, wag na nating ipangaral si Kristo. Ganyan po nangyari. Pero tandaan po natin, si Pablo, ang inyong lingkod, ang ating iglesia, ipapangaral si Kristo. We are not after for maraming membro, yumaman tayo. And sad to say, maraming church ngayon, ganyan ang ginagawa. Isinasang tabi si Kristo. Okay? Tandaan natin, the only way you can be saved is through the message of the cross. Okay? Maliwanag po na sinasabi yan. Okay? Sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 2, verse 2, sabi niya, sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin maliban si Jesus na ipinako sa krus. At ang sabi nga sa verse 4 and 5, sabi niya, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa magitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Maraming yung mga preacher ganyan, ang mahuhusay, magpatawa, talagang pinupuntahan. Okay? Subalit sabi niya, nangangaral ako sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu, hindi sa talino o sa eloquent na speech. Upang sabi, ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa
karunungan ng tao. Kasi nga, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya tayo naniniwala sa sola scriptura. Ipapahayag natin ang salita ng Diyos. Okay? Bakit? Kasi ang natural man or human wisdom cannot know God. Sa kanyang sarili, hindi niya kaya makilala ang Diyos. At hindi niya rin kayang isave ang kanyang sarili mula sa impyerno. Bakit? Ang sabi ni James sa chapter 3 verse 15, ang kanyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi saan? Makasanlibutan, earthly, makalaman, and also mula sa diablo. Yan ang natural man. Kayo makakapagpatunay niyan. Ang karunungan ninyo ay karunungan ko, naturally, nung wala ang Diyos sa akin, makasanlibutan ako, makalaman. Of course, galing ito saan? Sa diablo. Okay? So, tandaan po natin na ang tao, okay, ating napag-aralan, siya ay na diliman ng kanyang kaisipan ng kasalanan at sinamahan pa ng binulag pa siya ni Satanas. Double blind. Ako po may manok ngayon eh. Okay. Nung una, dalawang mata. Pikit. So, madali siyang namatay. Hindi siya makakain. Pero ngayon po ay meron akong isang manok. Single eye lang. Okay. Tuka pa siya. Kaya 5 araw ko na napapainom. Anyway, gusto ko lang po makita sa inyo, napakatindi ng pagdalawa mata. Hindi ka makakita. Talaga, madali kang mamamatay. At ganito po nangyari sa tao. Sabi, kung may tabing pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y natabingan lamang para sa mga napapahamak. So talagang darken na ang kailang kaisipan. Ayaw lang tanggapin ang ebanghelyo. Yung kapag nagsishare ka ng ebanghelyo o kaya nangangaral ako, hindi nyo maintindihan, inaantok pa kayo, sarap na sarap kayo matulog, okay? Ayan, ang ibig sabihin niyan, naghele-heli na, sabi pangalawa, sabi, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kailang isipan ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, the reason kung bakit ayaw tanggapin ng tao ang katotohanan tungkol kay Jesus Christ dahil double-blinded siya. Dahil masama ang kanyang kasamaan, ang sarili. Kaya yung tao ayaw pong magsisi pag pinangangaral mo kasi mahal niya ang ginagawa niya. Ayaw niyang iwan. Nag-e-enjoy siya sa kasamaan. Bulag siya. At pangalawa, binubulag pa siya ni Satanas. Dinadaya pa siya ni Satanas. Kanya? At yun nga, kapag double-blinded ka, madali kang mapahamak. Okay. Tandaan natin, kung sa sarili mo lang, natural man, human wisdom, hindi mo kayang maunawaan ng Diyos. Kaya anong sinasabi ng Biblia? Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 12, doon na lang sa bandang 10. Sabi niya, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa magitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. It is the Holy Spirit talaga. Sapagkat walang nakakaalam daw sa iniisip ng tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Okay? Hindi ko alam kung anong iniisip ninyo. Nakatingin ba kayo sa akin talaga? Nakikinig ba kayo? O inaantok-antok kayo? Kaya merong iba dyan na hinihele-hele. Okay? Sabi niya, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Kung talagang gusto mong sumamba, makalapit at iniisip ang Diyos, kung anong gusto ng Diyos sa iyo, dapat mayroon kang Espiritu ng Diyos. Sabi niya sa verse 12, sabi niya, ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na nagmula sa Diyos upang maunawaan natin ang kalooban niya sa atin. Kaya, kapag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, ang Diyos ay kumikilos sa atin sa magitan ng Espiritu upang maunawaan natin. Siguro nung araw, makikita nyo habang nagbabasa kayo ng Biblia, nakikinig kayo, hindi nyo maintindihan. Boring. Ayaw nyo makinig. Kaya umalis na kayo. At matutulog pa kayo. Diba? Ano, naalala ko, minsan si Pablo nangangaral.
Okay? Habang sa kanyang pangangaral, may nakaupo ang lalaki sa bintana, nahulog, namatay. Alam mo yung ginawa ni Pablo? Bumaba siya. Binuhay. Hoy, hindi pa tapos ang aking mensahe, makinig. Okay, wag namang mangyari gano'n, mamatay pa kayo. Okay? At para mapakinggan nyo yung kabuuan ng mensahe ng Panginoon. Okay? So, tandaan po natin na hindi natin maaalam ang isipan ng Diyos sa magitan ng ating sarili. Malalaman lamang natin ito sa magitan ng sa Holy Spirit. Okay? Okay. Tandaan natin, ano sinasabi ni Pablo? Ano sinasabi niya dito sa ating talata? We have the word from God. Ito yung salita ng Diyos, brought to us by the Spirit to know what God thinks, what God wants, and what pleases God. Kaya isa sa mga katangian ng totoong simbahan o reliyon ay ipinapangaral ang salita ng Diyos. Purong salita ng Diyos. Kaya yung mga iglesia o simbahan na ayaw kayong pagbasahin ng Biblia, sigurado na yung Antikristo. Pandaraya yun. Kasi malalaman natin ang gusto o iniisip ng Diyos, anong gusto ng Diyos, at anong makakalugod sa Kanya sa magitan ng salita ng Diyos. Okay? Tandaan natin, you cannot know God through human wisdom. Kahit anong talino nila dyan. Okay? Hindi nila malalaman ang tungkol sa Diyos, kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos, maliban ng Espiritu ng Diyos. Okay? It is only the Spirit of God knows the mind of God. Kaya dapat umaasa tayo doon sa mga salita ng Diyos na tinuturo sa atin ng banal na Espiritu. At yan po makikita natin ang ginagawa ng Biblia sa atin. At ito po yung ating ipinapangaral linggo. Hinihimay-himay natin. Okay? Hindi lang basta natin mabasa, kundi talagang siyasatin natin ang sinasabing mga katotohanan ng mga talatang ito. Okay? Tandaan natin, ito yung ang natural man, tandaan natin, sa inyong likas, sa aking likas, do not accept the things of the Spirit of God. Kaya yung iba, kahit anong yakag ninyo, hindi kayo tatanggapin yan. Hindi katanggap-tanggap. Kaya ang ginagawa na lang ng iba para style nila, healing, may sakit, o kaya yayaman ka, kaya bumili ka ng ganito, di ba? Bumili ka itlog at hindi Brother Jojo, hindi walang pampagaling ang itlog na galing sa akin, okay? Okay. Yung iba may itlog, may panyo, kung ano-ano pa. Mga gimmick nila. Pero tandaan po natin, yan po yung pamamaraan ng tao. Pero sa likas ng tao, hindi niya kayang tanggapin ang mga bagay tungkol sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat sabi niya, ang tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanya, kahangalan ng mga iyon. At di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya kahit na anong gimmick ninyo, kahit na anong method ninyo, magpatumbling-tumbling pa kayo. Okay? By the way, sa Athens o sa Ephesians, okay, church, ang style nila may mga male prostitute. Very attractive yan sa mga lalaki. Atin nga sila, no? Kita nyo. Pero tandaan natin, yun ang pamamaraan ng tao. Okay? Pero sa atin, makita natin dito na kung sa sarili natin, gusto ko nating patunayan sa ating pag-aaral ngayon, na yung sinasabi ng Roman Catholic na natural theology at yung paniniwala ng iba na wider mercy, yung ecumenism, yung ecumenical, yung lahat, and transdispensationalism o anumang term yan, ay hindi ka makakalapit sa Diyos on your own. Kasi ang tao ay nadiliman na sa kanyang kasalanan. At hindi lang yun, double-blinded siya ni Satanas. Kaya sa natural na kalagayan niya, hindi niya kayang tanggapin ang bagay tungkol sa Diyos. Kaya makikita natin dito, yung tinuturo ng iba is really the opposite
sa sinasabi ng Bible. Okay? Kaya yung iba ayaw mag-aral ng Biblia kasi matutuklasan ang kailang mga pandaraya. Pero kapag nag-aaral ka ng Biblia, ma-expose mo sila. Kaya ang Biblia ay gagamit sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagpapabulaan ng maling aral. Kita niyo? Tandaan natin, you cannot get there sa Diyos on your own wisdom o yung intuition mo o insight mo, yung kalaman mo o yung rationalism mo, yung pangangatwiran mo. Okay? Tandaan natin, you can only get there by the revelation of the Holy Spirit through the Word of God. And by the way, meron pang sa second part niyan, sabi niya, and you can't even get there by the revelation of the Holy Spirit on your own. Kasi bakit? Sa kasalukuyan ngayon, sasabi na, nagpahayag ang banal na Espiritu sa akin. Tandaan natin, tapos na po yan. Kaya wag na po kayong maniwala. Yung sasabi, ako'y kami mga apostol o mga propeta. Tapos na rin po ang mga propeta at mga apostol. Yan ang sinasabi ng Bible. Nagpapanggap lang po sila. Liwanag? Okay. Marami kang lumalabas ng ganyan sa ngayon. Okay? Kaya, man, in his natural capacity, no hope siya. Walang pag-asa. Ang tanging pag-asa niya lang ay ang Holy Spirit. Has to go beyond the Scripture. Kinakailangan ang Holy Spirit ay mangusap sa inyo sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya kinakailangan ipangaral natin ang salita ng Diyos o magbasa ka ng salita ng Diyos. Ang gagawin ng Holy Spirit sa iyo ay illuminate yung soul mo. Bibigyan linaw yung nadidiliman, may taklob na mata na binubulag ni Satanas, palilinawin niya. At pangalawa, makita natin, bubuhay yung patay na kaluluwa mo at i-regenerate yung iyong bangkay. Ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 1, ang tao naturally ay dead spiritually. Intindihan niyo? Kung patay siya, makaka-response ba siya? Makaka-decision ba siya? Makakalapit ba siya sa Diyos? Hindi. Wala siyang kakayanan unless i-regenerate siya ng Diyos o illuminate siya ng Panginoon. Kaya ito, tinanong ko to last Sunday sa aming Bible group. Ano ang tama? Regeneration first, then faith? Or faith first, then regeneration? Sino naniniwala sa una? Lasang kamay. Sino naniniwala sa pangalawa? Ito po yung pangalawa ang ating nakagisnan. Yung manampalataya ka sa Diyos, maboborn again ka. Pero alam nyo ang tamang katuruan, ayon dito sa ating pinag-aralan, i-regenerate ka muna ng Holy Spirit para magkaroon ka ng pananampalataya. Kikilos muna ang Holy Spirit kasi hindi ka magre-respond sa salita ng Diyos kasi patay ka. Alam niyo yan sa John chapter 3, di ba? Sinabihan ni Jesus Christ si Nicodemo, maliban na ipanganak ng isang tao, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. You must be born again. Anong ilustrasyon ng Panginoon? Okay? Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Nung bang ipinanganak kayo, may kinalaman ba kayo nung pinanganak kayo? May nagawa ba kayo? Nanay niyong umiire. No, tama, no? Pakilom ba? Pero nagkumahog ba kayo? O gumapang ba kayo? May effort ba kayo nung ipinanganak kayo? Wala. Ganon din ang pinanganak ng espiritu. Wala kayong nagawa. It is the work of the Holy Spirit. Kasi patay tayo. Sana may correct yung ating mindset. Kung noong araw ay yun ang ating paniniwala, yung pangalawa, purihin ng Diyos, hindi mo alam, akala mo ikaw ang nagdesisyon, hinhabagan ka ng Panginoon. At kaya kapag nalaman mong iniligtas ka ng Panginoon, binago ka ng Diyos, itigawa ng Diyos sa iyong buhay. Akala mo ikaw lang ang nagdesisyon. Kaya hindi po natin practice ng mga reformation yung decision. Kasi minsan, oo na lang tao para umalis ka na lang. Di ba? Tama?
Umalis na nga lang to. Kabuisit, balik ng balik. Oo, tinatanggap ko na. Sige, umalis ka na lang. Hindi totoo. Para nyo malaman yan, mababago ang kanyang buhay. Para baguhin ang banal na siya. Yung patay, bubuhayin niya. At magsisisi siya. Okay, tingnan natin. Napakaganda itong ating pag-aaral na ito. Okay. Magandang ilustrasyon to. Ito si Pablo ay pumunta sa Mark Hill, okay, sa lugar, okay? At sabi siya tumayo doon, at sabi nga dito sa niya, tumayo si Pablo sa harapan ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Okay? By the way, itong lugar na ito ay dito nagtitipon yung mga religious elite, yung mga mayayaman, okay? Most of the erudite, mayayaman, at mga brilliant people ay naroon. Okay? Nakakatipon sila doon sa lugar na yon, okay? Sa Mark Hill. Okay. Ang sabi niyan, sabi dito, mga taga-Atenas, napasin kong kayo'y lubos na napakarilyoso at maraming bagay, sa maraming bagay. O, baka daig pa kayo ito, napakarilyoso mga tao rito kasi nga very elite sila. Sabi ni Pablo, naobserbahan niya, sapagkat sa paglalakot ko sa Luzon at napagmamasid sa iyong mga sinasamba, nakita ko ang isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi nakikilala. Imagine niyo, nag-worship sila sa Diyos na hindi nila nakikilala. So, very religiously. So, hindi basihan ang pagiging religyoso. Ano yan? Pakadaig pa nga kayo, hindi kayo nasimba lagi. Tama? Pero sila, simba na simba, pero hindi nila alam kung sino ang Diyos nila. Sabi niya, sa kanyang pangangaral, sabi niya, ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya pong ipapahayag sa inyo. Okay? Kung talagang gusto niyo na matutunan ang totoong Diyos, okay? Ito ang sasabihin ko tungkol sa totoong Diyos. Okay? Kasi yung sinasamba niyo, hindi niyo kilala. Ang totoong Diyos, sabi siya ang gumawa ng sanlibutan, ang lahat ng narito, siya ang Panginoon ng langit at lupa, hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Kita niyo yun? Ibang-iba ang Diyos na kailang sinasamba. Sa kanila, pagandahan ng templo at doon nananahan ang Diyos. Pero samantala, ang Diyos na sinasabi ni Pablo ang gumawa ng lahat ng bagay, ang langit at ang lupa. At sabi diyan sa verse 25, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Ano napapansin nyo? Sa kailang relihiyon, ang tinuturo ng mga tagapagturo, bumanta kayo dito, nandito ang Diyos kasi nandito maganda ang aming templo. At magbigay kayo para kayo pagpalain ng Diyos. Nakasalalay sa inyong pagbibigay, pagkakaloob para kayo tanggapin ng Diyos. Pero ano sabi ni Pablo? Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod. Hindi siya tumatanggap. Siya ang nagbibigay ng buhay. Pero ang mga turo ng mga bulaang tagapagturo, magbigay kayo para kayo'y katanggap-tanggap. Nakita niyo yung kaibahan? Pero matatalino itong mga taong ito. Intindihan niyo? So makita natin dito, anong sinasabi ni Pablo, yung buong relihiyon nyo, mali. Meron nga kayong templo, hindi naman kailangan ito ng Diyos. Nagbibigay kayo ng mga pagkain, nag-aalay kayo, di ba? Yan ang mga ginagawa sa mga Buddha, nag-aalay kayo, di ba? Okay? Hindi nga kailangan yun. Bagkus siya ang nagbibigay sa atin ng buhay at ng panghinga at lahat ng bagay. He gives and He doesn't need. Pero yan ang ginagawa ng mga bulang pagtuturo. Bigay kayo, bigay. Yumayaman. Si pastor. Mga dami naluloko. Tama po ba ako? Hoy, gising ba kayo? Mag-aware lang kayo. At yan na nga po ang nangyayari. Sabi niya, sa verse 26,
Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Kaya Dan, itinakda niya sa simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Kung kailan ka mabubuhay. Ginawa niya upang, anong purpose, kung bakit niya ginawa ito, upang hanapin nila ang Diyos. Makilala niya ang Diyos. Baka sakali sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Yun ang design ng Panginoon na nilikha niya ang tao si Eva, makilala niya ang Diyos sakali. Sa totoo lang naman, sabi niya, hindi naman talagang malayo sa bawat isa sa atin. May kanta, from a distance, ang Diyos ay malayo. Okay? Kaya makita natin ang dilema ng isang makasalanan. Okay? Sa kanyang kaisipan, ang Creator, makita natin na siya nagbibigay ng lawgiver, na andyan siya, okay? At naghahagilap siya na gusto niyang hanapin siya. Okay? Pero tandaan natin, sabi nga dito sa verse 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. God is in control ng ating life, yung pagkilos natin at pagkatao. Sabi nga ng isang makata, sabi niya, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo yung mga anak niya. Sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Kita nyo? Ang problema sa mga taong ito, okay, hindi nga malayo ang Diyos, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya ang nagpokontrol sa atin, pero ang akala ng mga taong ito ay katulad lang siya ng mga larawang ginto, pilak o bato. Gumawa sila ng mga imaheng. Inilintulad ang manlilikha sa nilikha. Paglapastangan niyo sa Diyos. Ito yan. Sabi yan, sa mga nagdaang panahon, ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Kita niyo? Hindi siya kinilalang Creator, God. Bagkos gumawa sila ng rebulto na ginawang pilak at ginto. Diba? Yan ang mga practice hanggang sa ngayon ng mga tao. Ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay inutos niya sa lahat ng tao, bawat lugar na magsisi, talikdan ng kailang masasamang gawain. Okay? Ano po ibig sabihin nito? Sabi ni Pablo, kalimutan nyo na ang lahat ng inyong ginagawa. Ang lahat ng religious effort nyo, going into the epitome of human culture in Athens, yung halimbawa na pinakikita ng kalikasan ng tao, doon nakikita natin sa Athens. Okay? Yun ang pinakapit. Yung pinakatuktok ng Greek learning. Matatalino sila. Alam nyo, ang kinauwian yun, all of that ended up in ignorance. Mangmang sila. Matalino sila. Pero mali ang kailang pagkakilala sa Diyos. Okay? Kaya yan makita natin sa verse 13, sabi niya, God is now declaring men that all men everywhere must repent. Magsisi kayo. Ano man ang inyong reliyon, turn from it. Magbago ka. It takes you in the wrong direction, yung relihiyon nyo. Kaya, sinasabi yun po ang punto, makita natin dito, sinasabi ni Pablo, you have to repent of your religion. Mali. Tanda natin sabi ni Pablo, masyado kayong religyoso sa maraming bagay. Kahit sa templo nyo, hindi nyo kilala ang Diyos nyo, basas makasamba kayo. Maraming mga religyoso, panatiko, di ba? Lalo ng mga Pilipino. Akala tama ang kailang ginagawa. Ano sabi ni Pablo? You must repent. Bakit? Ito ang sinabi sa verse 31. Sapagkat itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Kakatulan sila. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa magitan ng isang tao na kanyang hinirang. Sino yung tao na yun? Pinatanayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Sino yung tao na yun? Si Jesus Christ. Siya yung
namatay, mag-substitute sa tao para bayaran ang ating kasalanan. Anong hinihiling ng kautusan? Ang kabayaran ng kasalanan, ano? Kamatayan. Kayo at ako ay may utang na malaki sa Diyos. At hindi natin kayang bayaran ito sa magitan ng ating effort, sa magitan ng ating karunungan o pag-aalay. No! Ang tanging inalay, nakatanggap-tanggap sa Diyos, yung atonement, ay yung ginawa ni Yesu Cristo. Maliban doon, wala na. At yun yung sinasabi ni Pablo. Okay? Sa magitan ng tao, at pinatunayan niyan na siya'y muling binuhay. Ibig sabihin, yung paghahandog ni Jesus Christ, natuwa ang Diyos. Namatay siya at muling binuhay. Okay? Dito kung makita natin, sabi dito, yung kanyang pagkabuhay from the dead, yung kanyang resurrection, that proves that Jesus was the Savior. Yan po, by the way, yan ating pinag-aaralan sa prayer meeting natin. Napakahalaga po ng Pasko ng pagkabuhay kaysa sa Pasko ng kapanganakan. Naging materialism ng ngayon tayo, Christmas Panay giving, material na. Pero makita natin, may spiritual, yung kapanganakan at lalo higit, yung pagkabuhay ni Jesus Christ. Bakit? Hindi lang siya tao, totoong tao, kundi siya'y totoong Diyos. It was the resurrection that proved that He was God. Okay? So ano ang gustong sabihin ni Pablo sa marks here? Okay? Mga kababayan kong taga-Atenas, tama yung ginagawa ninyo. Konting kilos na lang, konting kembot na lang, at tatanggapin kayo ng Diyos. Yung ba sinabi ni Pablo? Yun ang paniniwala ni Pinok, di ba? Yung pinag-aaralan natin. Na pag pumunta ka raw doon, sa isang lugar na yun, baka ang Diyos ay nangungusap sa kanila. Yun ang paniniwala ng iba. Ganun ba sinabi ni Pablo? Konting kembot na lang, konting handog na lang, tatanggapin kayo ng Diyos. Ang Diyos ba'y naroon na bago niya ipangaral ang mabuting balita? No. Anong sabi ni Pablo? He said, whatever it is that you believe in, ano may paniniwala, whatever your religion, repent. Turn around and go other direction. Go in the directions of that man, Jesus Christ. Mali ang inyong sinasamba. Kaya makita natin sa buong sermon niya, binanggit niya ang patungkol sa taong iyon na si Jesus Christ in the directions of the Lord Jesus Christ, who is the Savior, Lord Jesus Christ, who is the Savior and the Judge as proven by His resurrections from the dead. Nakita niya? Ang sad ko sa inyo, nag-birthday pa si Mary noong September 8. Mas kinikilala pala si Maria kaysa kay Jesus Christ. Magpe-pray ka pa kay Mary bago kay Jesus Christ. Wow! Pero hindi natin masabi yan. Nahiya tayo ma-open. Pero sabi pa, you must repent. Magsisi kayo. At ito, sabi nga sa inyo, anong resulta? Nang maninig ng ilang sa sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ o na pagkabuhay, ano ang naging response ng iba? Tinuya siya. Tinanggap pa siya ng iba? Tinuya siya ng ilan. Meron namang iba, nais naming mapakinggan ka muli tungkol dito. Na-excite. So, hindi lahat. Okay? At sabi dito, iniwan ni Pablo ang mga tao at may ilang naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos. Ito yun. Kapag talagang nag-evangelize ka, you preach the true gospel, ang mga elect ay magre-response. Pero yung mga hindi elect, wala. Naintindihan yun? Okay. At yan, sinanggit yung pangalan ni Dionisio, si Damaris, at marami pang iba. Okay? So makita po natin dito, mga kapatid, the full message of Christ was there and it was given. Ano resulta? Kapag ating ipinahayag ang ebanghelyo tungkol kay Jesus Christ, some believe. Faith comes from hearing. Pero yung natural reason, walang kakayanan.
Yung natural reason, ignorant pa rin. Hindi pa rin naiintindihan. Okay? The natural reason is idolatrous. Mas gusto pala sumamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw nilang iwan ang Diyos-Diyosan. Kaya, natural man. And the natural reason is hopeless. So, ang mga tao ngayon ay dapat mag-repent. Okay? So, yan po yung makita natin. So, kung gusto nyo pang malaman tungkol sa mga tao na walang ebanghelyo o hindi pa naririnig ang ebanghelyo, ito pa, hindi pa tayo tapos. Introduction pa lang po ito, mga kapatid. Gusto ko lang nating makita natin bilang mga totoong mananampalataya, makita ninyo madiscover nyo ang napakagandang bagay. Ano sabi niya? Tingnan nyo. Kasi nga maraming tao, mas gusto pa lang may idol eh. Tingnan nyo ha, o nasan ba sila? Diba? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 19, ano sabi ko, ang ibig ko sabihin? Sabi ni Pablo, sinasabi ko ba ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Di ba yan ang mga practice ng iba, lalo na mga Buddhism, di ba? Offer sila ng offer ng mga pagkain. Di ba may mga offertory sila? Ano sabi niya sa verse 20? Hindi. May kabuluhan ba yun? Wala. Ang ibig ko sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay sa kanilang handog sa mga demonyo. Akala nila sa Diyos sila nasamba, naghahandog. Pero sabi ni Pablo, sa demonyo sila naghahandog at hindi sa Diyos. Mabigat, no? Kaya ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. So, ito yung sinasabi natin mga kapatid. Sa mga bulaang tagapagturo, akala nila they're doing it religiously, pero they are doing it wrong. Akala nila sa Diyos sila sumasamba. Pala kanino? Sa demonyo. Kaya ano sabi niya? Ang ginagawa niyo yung mali. Kasi wala namang ibang Diyos. Iisa lamang ang Diyos. So akala ninyo, may kabulhan ang paghahandog nyo sa mga idols, okay? At makikita nga natin yan sa maraming mga simbahan. Panay sila offertory. Naghahandog sa akala nila na tatanggapin sila ng Diyos. Nababayaran nila. Kaya nga yun ang tinutulan ni Martin Luther, yung indulhensya, yung mga pamisa, magbibigay ka ng pera, papadasal ka. So, nahahandugan na nasusuhulan ng Diyos. Akala nila sa Diyos sila na nakakapagbigat, matutuwa ang Diyos. Pero sabi ni Pablo, maliwanag, ang mga pagani nag-aalay na kailang handog sa mga demonyo, hindi sa Diyos. Okay? So, tandaan natin mga kapatid, you cannot get there by human reason. Kung paiirali mo yung katwiran mo, nakala mo makakarating ka sa Diyos, you cannot get there. Okay yan? Yan, practice. Noon hanggang sa ngayon. Ang dami pa nila. You cannot get there by the wrong religion. Kung mali ang religion mo. And all you end up with demons and Satan. Yun ang masaklap, mga kapatid. Masyado kang panatiko, sarado, kandado, dito na ako mamamatay, dito na ako dumilat, dito na rin ako pipikit. Akala mo, sa Diyos yun. Pero, ang kinauwian mo pala ay sa demonyo. Magugulat ka na lang. Gulati mo siya. Ang sabi nga, no one comes to the true God, sa totoong Diyos, through human reason. Okay? No one comes to the true God through human wisdom. Okay? Maraming matatalino, kagaya nga sa Athens, di ba? Naandoon ang matatalino. Yung mga reasoning, ay nalungkot ka sasabihin mo, kanya-kanya tayong kuro-kuro idea. Galang mo ko, igagalang kita. No, mga kapatid, hindi natin kuro-kuro ito.
Ang pinagbabasihan natin ng katotohanan tungkol, it's not my own opinion or your opinion. Pag-uusapan natin dito. No one comes to the true God through false religion. At alam natin, no one comes to the true God apart from the message of the cross. Kung wala ang mensahe ng cross, kung bakit si Jesus Christ namatay, at yun lamang ang daan. Kaya sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Exclusive lang yung mga kapatid. At sabi sa Acts 4:12, maliban sa isang pangalan ni Jesus Christ, walang ibinigan ang Ama para sa ikaliligtas ng tao. It's through the man, Jesus Christ. Dapat alam natin yan, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, sabi nga ni Pablo, ano ngayon? Nakakahigit ba ang mga Hudyo kasi nga pinili sila, doon nagpakita ang Diyos nung siya'y nabuhay noon. Sabi, at ngayon, ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga hindi? Sabi ni Pablo, hindi. Tulad ng aming mga sinabi, ang lahat ng tao ay makasalanan, maging Hudyo o hintil man. Ano sabi sa verse 10? Ayon sa nasusulat, walang matuwid kahit isa. Kita niyo? Sabihin niyo ba mga Hudyo religyoso o yung mga malapit sila sa Diyos? No. Pare-pareho tayo. Walang matuwid, wala kahit isa. At ano sabi? Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang akala natin sa kanilang pagiging religyoso, sa kanilang pagsisikap, nauunawaan nila ang Diyos at nahanap nila ang Diyos. Sa halip, sabi? Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. At yan nga po nangyayari. Maraming mga reliyon, nag-iimbento sila, akala nila, mapapalapit sila sa Diyos, pero palayo pala sila ng palayo sa Diyos. Naintindihan? Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Okay? So whatever, anong ginagawa ng tao, hindi sila nagsisik, hindi sila naghahanap ng totoong Diyos. Ano man ang kailang pinag-aaralan, hindi nila maintindihan. Kaya anumang buti na sinasabi nila, okay, however good they are, they're not good enough. Kaya sasabihin ng iba, magpakabait ka lang. Sa mabuti ka lang, pupunta ka sa langit. Ano sinasabi ng Biblia? Mabait ba tayo? Ikaw nga maging makatotohanan tayo. Ikaw, alam mo sa sarili mo, hindi ka mabait. Nagbabait-baitan ka lang pag may ibang tao. Tama? So, if you cannot be good enough, kung hindi ka talagang mabuti talaga, and you cannot really understand, hindi mo maunawaan, at hindi mo really looking for the true God, hindi ka talaga nagsasiksik o nagsasaliksik o hinahanap ang totoong Diyos, bakit sa palagay mo ililigtas ka niya? Hindi. It's just an opposite. Sa totoo lang, we're not seeking God. Ang nangyayari sa mga tao, sa kanilang reliyo, akala nila sa kanilang pagiging panatiko, pagiging religyoso, sa paghahawak ng mga iba-ibang mga idols, sinasayaw-sayaw pa ito. Okay? At pinangangalanda. Akala nila, napapalapit sila sa Diyos. Pero ano sabi? Para silang mga libingan ang kailang mga lalamunan. Pananalitay pawang panliling lang. Ang mga labi ay mga kamandag na kita niyo. Puno ng pagbumura at masamang salita ang kailang bibig. Di ba? May mga kamag-anak ka, di ba sabi mo, pati Jojo, seryoso, pag sa bahay, muna ng muna. Nakitang tao. Masama ang mga ugali niyan. Tama? Sabi pa, sila'y tumatakbo upang pumatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kailang mga madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Diba? Alam natin
na ang anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa sakop nito upang walang maidahilan ng sino man. At dahil dito, mananagot ang lahat sa Diyos. Alam niyo ba makakaligtas tayo? Na. Walang taong mapawalang sala sa paningin ng Diyos sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Okay? Parang salamin ang kautusan. Tumingin ka sa salamin, makikita mo dungis mo. Hindi mo kayang sundin ang kautusan. Ang kautusan ay dapat ipakita mo kung paano mamahalin mo ang Diyos at paano mo mamahalin yung kapwa mo. Ang problema, hindi mo mamahal ang Diyos at hindi mo rin mamahal ang iyong kapwa mo. Tama? At sasabihin mo, gusto mong sundin, hindi mo naman kaya. Okay? Nga dyan makita natin sa verse 19, you cannot make your life right with God by any kind of religious action. Kahit na iba-ibang reliyon mo, palipat-lipat ka ng reliyon, hindi ka maliligtas. Hindi ka makakarating sa Diyos. Kahit napakarami na ng reliyon mo. No one gets to God in his own, sa sarili niya, because he can. Okay? Hindi niya kaya. Okay. Ito pa yung mga huling talata. Okay? Para bago pa tayo, wala pa tayo sa second John, yung ating pinaka-text. Okay? Tingnan niyo sa 2 Thessalonians, chapter 1, verse 7 to 10. Okay? Tungkol to sa paghuhukom. Sabi diyan sa verse 7, kayo naman, mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoon mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. So ang true believer ay aaliwin pagdating ng Panginoon. Pero sa pagbabalik muli ng Panginoon mula sa langit kasama ang kanyang makapangyarihang anghel, ano mangyari? Okay? Sa verse 8, ano mangyari doon sa mga hindi nakakakilala sa Diyos? Okay? Sino yung mga tao na talagang akala na religyoso sila? Ano sabi niya sa verse 8? Sa verse 8, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Fireball. Ano gagawin niya? Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. Ano mangyayari doon sa mga tao na naggagawa ng idols, baning reliyon, sumasamba sa Diyos na sa sarili nilang kaalaman na ayon lang tanggapin ang mabuting balita kay Jesus Christ, yung sinasabi na by natural, kahit walang ebanghelyo, kahit wala pangangaral tungkol kay Jesus Christ, ano mangyayari sa kanila? Dadalhin ba sila sa langit? Hindi. Ano sabi? Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesucristo. Nakita niya? Kaya hindi po pwedeng hindi natin ipangaral ang mabuting balita. Hindi rin po pwedeng niya sinasabi lang, basta sumasamba kami, gumagawa kami ng kabutihan. Kahit wala si Jesus Christ. No, mga kapatid. Ang basihan ng pagpaparusa ng Diyos sa tao, yung tanggihan mo si Kristo. Kumbaga sa gamot. Diba? Naalala niyo sa Old Testament, pinagat sila ng ahas. Ano sabi ng Panginoon? Gumawa ka ng tanso, ahas, itaas mo. Tumingin ka lang, yun lang. At pag ayaw mo tumingin, mamamatay ka. Tama? Ganon din po mga kapatid. Mamamatay tayo dahil sa ating kasalanan. Ang tanging paraan para mapawi ang galit at puot ng Diyos sa iyo. Sampalatayanan mo si Jesucristo. Magsisi ka sa mali mong reliyon. Magsisi ka sa mali mong paniniwala. At punta ka, kilalanin mo yung tao na yun na binuhay na maguli, si Jesus Christ. Kapag tinanggihan mo yun, parurusahan ka ng Diyos. Kasi tinanggihan mo na. Yun na yung paraan ng Diyos, pero ayaw mo, nagmarunong ka hindi. Naintindihan niyo? And that's the reason. Kapag hindi nyo sinunod ang mabuting balita,
kay Jesus Christ. Paparusahan ka ng Diyos. Diyan sa verse 10, sabi diyan, mangyayari ito, kailan mangyayari ito? Sa araw ng kanyang pagparito, upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga pinili at ang parangalan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Pero mga believer, okay, mga elect, okay, mag-alala dito. Okay? Papupurihan natin ang Panginoon sama-sama. Sapagkat kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. So, ang sikreto ito mga kapatid, kung totoo kang pinili ng Diyos, kapag narinig mo ang mabuting balita tungkol sa ginawa ni Jesus Christ, magre-response ka. Magsisisi ka, mga kapatid. Mali yung direction. Ako nga sabi nga sa aking kaibigan, kinausap ako ng Diyos sa magitan ng salita niya sa Matthew 16:26. Ano mapapala mo? Okay. Kung makamtan mo ang buong kayamanan ng sanlibutan, tayo, materialistic tayo. Kung mapahamak ang iyong kaluluwa, kung mali ang aking direksyon ng aking buhay, mali. Ay nagsisi ako. Ayaw kong mapahamak ang aking kaluluwa, yumaman man ako. Ang kayamanan ng mundo, ang buong mundo, ha? SM nga lang, gusto ko eh. Kasi sabi ng SM, you got it all. For you. Niloko ko, nadisip ako. Akala ko. Nagsisi po ako mga kapatid. Kaya at doon ko nakita yung habag ng Diyos, binago niya. Mali yung aking direksyon. Okay? At ang makakapagliktas sa aking kaluluwa ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, tandaan po natin, ang parusa ng Diyos, if you do not know God, hindi mo kilala ang Diyos through Jesus Christ, and if you do not obey the gospel. This will pay the penalty of eternal destruction. Mapapahamak ang iyong kaluluwa habang buhay, mga kapatid. Okay? So, naintindihan po ba natin kung bakit napakahalaga ang turong ito, kung bakit sinasabi ni Pablo, wala akong hinahangad na ipangaral sa inyo, kundi si Kristo ang napako sa krus. Bakit? We only have one message sa salvation. So, mga kapatid, nandito tayo sa punto sa ating church, sa history ng ating simbahan, na pwede natin at malaya nating ibahagi sa iba ang mensaheng ito. Pero ang nakakalungkot, hindi natin alam kung ano ang ebanghelyo. Sana matutunan ninyo ngayon ang pinakamahalagang mensahe ng ebanghelyo ay si Kristo ay napako sa krus. At ito ang dahilan, mga kapatid, sa ating paggunita ng banal na hapunan. Hindi siya nakakapagligtas, ito'y pinapaalala sa atin na kaya siya namatay, pumalit siya sa atin para mabayaran ang iyong kasalanan. At sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kung walang pagbububo ng dugo, walang paglilinis at pagpapatawad ng kasalanan. Tinupad niya yung mga kapatid. Wala siyang kasalanan, pero bakit siya namatay? Siyang pumalit sa inyo at sa atin. Mga kapatid, binuhay din siya. Ibig sabihin, katanggap-tanggap sa Diyos ang ginawa ni Jesus. Kaya bago siya mamatay sa krus, ano sabi niya? Ama, pwede bang wag kong inumin ng saro ng paghihirap na ito? Ano sabi niya? Ibig sabihin nun, meron bang ibang paraan para mapatawad ang tao na hindi ako maghihirap? Ano sabi ni Jesus? Huwag ang kalooban ko masunod. Pwede ang kalooban mo. Ibig sabihin, yun ang kalooban ng Diyos. Mamatay siya. Ang tanong, deserve ba ni Jesus Christ na mamatay? Kaya pasalamat tayo mga kapatid
may pinili siya. Kung sasabihin niyo, unjust naman, Panginoon. Hindi fair. Bakit siya may pinili? Mabuti nga may pinili, mga kapatid. Kasi lahat tayo pupunta sa kaparusahan. Hindi natin alam yun. Hindi sinabi ng Panginoon kung sino yung mga pinili niya. Pero ang mga totoong pinili niya ay magre-response kapag nakarinig ng totoong ebanghelyo. Magsisisi yan at mananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sana huwag tayong mapabilang dito na hindi natin alam. At huwag din tayong mapabilang dito sa mga taong ito na ayaw natin maka-open at binabago natin ang ebanghelyo. At huwag din tayong gumaya sa mga taong tulad sa mga, naku po, huwag na natin tayong makialam. Pabayaan mo na sila. Bahala na ang Diyos sa kanila. Minsan ganyan ang mga attitude natin. Kaya mga kapatid, ang sino man na may effort to confuse the gospel, guluhin mo ang ebanghelyo. Napakarami na pong ganyan ngayon lumalabas. Any effort that ends up with the embarrassment about the gospel, nahihiya ka, ayaw mo i-share ang mabuting balita. Or any effort that you say you don't need the gospel, hindi na kailangan ang ebanghelyo. Mga kapatid, hindi yan galing sa Diyos, di ba? Yan ay galing sa enemy of man's soul, sa diablo. Mga kapatid, sa araw na ito ay makita ninyo ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesus Christ. At makita nyo rin kung ganong kalaganap na ang pandaraya at mga antikristo sa daigdig na ito. Pero nakakalungkot, wala tayong ginagawa para lalo natin ipahayag ang mabuting balita. At yun ay walang iba kundi si Jesucristo na namatay sa krus. Tayo po yung lang. Panginoon, salamat po sa mabuting balita ng iyong anak ay iyong sinugo upang pumalit sa amin bilang mga makasalanan. Alam namin, hindi kami karapat-dapat. Marami kami mga ginawa, katulad ng maraming tao, na akala namin ang aming reliyon, yung aming sariling effort, sarili naming karunungan, ay makakalapit kami sa Diyos, pero lalo kaming lumalayo. Nag-iimbento kami at daragdag ng mga bagay patungkol sa iyong pagliligtas. Ngunit kami mali. Kaya salamat po sa liwanag ng iyong mga salita. Salamat sa mga katotohanan ito na iyong itinuturo sa amin upang makilala namin, makita namin ang mga taong nagdadala nito ay totoo ba o mga sinungaling, mandaraya lamang. At hindi, Panginoon, ay magkaroon kami ng lalong pagnanais na matuto, magbasa ng iyong mga salita upang lalong higit namin makilala kung sino yung mga totoo at kung sino ang mandaraya. Kaya hinahabilin mo sa ginang na aming pinag-aaralan na huwag tanggapin ang sino man na mayroong dalang maling katuruan na iba sa itinuturo ng iyong kasulatan. Sapagkat napakaraming mga taong mandaraya sa ngayon. Kaya salamat po sa mga aralin na ito, sa mga katotohanan na makita po namin kung bakit maging maingat kami. Hindi pare-pareho ang mga reliyon. Bagamat meron silang pagiging attitude na pagiging sincere. Pero minsan, they are sincerely wrong, Panginoon. Kaya nakabase, Panginoon, sa truth ang aming pagsamba, hindi sa aming sinseridad o sarili naming effort, kundi sa aming pananampalataya sa iyong mga salita. We thank you, Lord, for your Holy Spirit that illuminates us
Awaken us, Panginoon, and we give you back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sabihin ko natin ng Panginoon.